Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, bago sa saksi, sumuko na sa NBI si Cedric Lee na nakatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihay ng host na si Vong Navarro. Guilty rin nahatol kay Denise Cornejo at dalawang iba pa. Reclusion perpetua ang sentensya o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, kusang loob na sumuko si Cedric Lee sa tanggapan ng NBI ngayong gabi matapos ibaba ng Taguig Regional Trial Court ang hatol sa kanya. Sinundo raw ng NBI sa isang lugar sa Mandaluyong ngayong gabi si Cedric Lee matapos ang kanilang pag-uusap. Hapon pa lamang daw, matapos malaman ng NBI ang hatol ng korte kay Lee at mga kasamahan nito, ay nagsagawa na sila ng mga effort kung paano makuha ang mga akusado. Si Lee raw ay nagpahatid ng mensahe sa kanila na gusto nitong sumuko sa NBI. Pagdating sa tanggapan ng NBI, sumailalim sa booking process si Lee. Sumailalim din ito sa medical at dental procedure. Bukas daw ng umaga ay ibabalik nila sa korte ang warrant at hihintayin ang desisyon nito. Aapela raw si Lee sa Court of Appeals. Nanindigan si Lee na walang krimeng naganap. Hinatulan ng Taguig Regional Trial Court ang mga akusado na sina Cedric Lee, Denise Cornejo at iba pang sangkot ng guilty sa kasong illegal detention case na isinampa ng actor-host na si Vong Navarro. Iniutos din ng korte na kailangang magbayad ng 300,000 pesos na pinsala sa TV host ang mga nahatulang guilty. Siya mismo ang kumontak. May isang intermediary at nagbigay ng mga numbers. So nagpalitan kami ng number at nagkausap kami ni Cedric Lee. Pansamantalaan dito muna siya kasi hindi man natin ma-return ngayong gabi yung warrant. Wala naman po yung elements ng crime eh. Isa-isa yung elements ng illegal detention, hindi naman talaga pasok eh. Diba? So, wala namang, we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala ring ransom, si Vong mismo inamin niya. Hindi naman kami nanghingi ng pera sa kanya para palayain siya. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Pia Igan, dito raw sa tanggapan ng NBI, mananatili si Lee hanggang hinihintay ang commitment order. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mahigit 10 taon na ang hinintay bago lumabas ang hatol sa korte sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong Navarro. Balikan natin ang mga nangyari at himayin ang desisyon sa pagsaksi ni Salima Refrat. Taong 2014, inilantad ng TV host si Vong Navarro ang dinanas na pambubugbog mula sa grupo ni Cedric Lee sa loob ng condo unit ng model na si Denise Cornejo. Saka siya sinakay sa van at hininga ng pera kapalit daw ng kanyang kalayaan. January 22 ng gabi, nahagip sa CCTV ang pagpasok ni Navarro sa condominium building sa Taguig City. Tumuloy siya sa elevator at bumaba sa palapag kung nasaan ang unit na tinitira noon ni Cornejo. Wala pang 1 minuto, nakuna naman ang pagsakay ni Cornejo sa elevator at paglabas ng gusali. Maya-maya, si Cedric Lee naman ang umakyat sa floor ng unit ni Cornejo. Saka magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Lee, kabilang ang kapatid niyang si Bernice Lee. Matapos ang mahigit 30 minuto mula ng pagdating ni Navarro, isinakay siya ng grupo ni Lee sa elevator at inilabas ng gusali. Sabi ng grupo ni Lee, idenetain nila si Navarro bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasa niya kay Cornejo. Gayunman, sabi ng Korte Suprema noong February 2023, inconsistent, hindi malinaw at kaduda-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Vong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Vong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Matapos ang halos 10 taon, hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt sina Cornejo, Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero.
Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetwa o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan ng mga akusado ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte ang naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para ma-corner ng mga kasama niya at mahuthutan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthut na pera. Dinala si Cornejo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, habang sa Bilibid naman sa Muntinlupa dinala si Raz. Kanselado na ang piyansa ng 4 na nahatulan. Hindi pinagbigyan ang hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. Iniutos din ng korte na isyuhan ng arrest warrant sina Lee at Guerrero na hindi dumalo sa promulgation kanina. 2014 pa may active hold departure order laban kay Lee. Nasa immigration lookout bulletin rin ang pangalan nila ni Guerrero. Nakarating na rin po sa kaalaman ni Ginoong Lee at ni Ginoong Guerrero na nag-issue po ng warrant of arrest po ang korte. So it will be in their best interest na mag-voluntary surrender na lang po sila. We are very confident that they will be able to do their job, which is to locate the remaining accused who are now at large. Inutusan din ng korte ang 4 na nahatulan na bayaran si Navarro ng kabuang 300,000 pesos. Inaasahan na ng kampo ni Navarro na aapila ang kampo ng 4 na nahatulan. Sa programa niyang It's Showtime kanina, naglabas ng pahayag si Navarro. Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko. Hindi ko alam pero nandiyan kayo to support me dahil alam kong mahal na mahal niyo ako. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo pero hindi mo ko iniwan. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, mahal na mahal kita. Salamat. Ikinagulat at kinalungkot naman ng pamilya ni Cornejo ang hatol ng korte laban sa modelo. Gayunman, kalmado pa rin nila itong tatanggapin ayon sa grand uncle ni Cornejo. Dagdag pa ni Cornejo, nagtitiwala ang kanilang pamilya na sa tamang panahon ay maitatama ng Diyos ang mga anyay pagkakamali. Wala pang pahayag ng iba pang nahatulan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra ng inyong saksi. Pinaalis na ng Department of Foreign Affairs ang mga barko ng China sa Panatag Shoal kung saan binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas kamakailan. Sa Palawan naman, patuloy ang balikatan exercises kung saan sinubukan ang High Mobility Artillery Rocket System ng Amerika. Saksi, si Ian Cruz. Kasagsagan ng malakas na ulan sa barangay Kampong Ulay sa Rizal, Palawan. Umalingaw-ngaw ang putok ng rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng US Army. Ang HIMARS ang unang tumira sa kunwaring papalapit na kalaban na nooy nasa West Philippine Sea. Sunod na maririnig ang putok naman ng 105mm howitzer ng Philippine Marines. Para naman ito sa mas malapit na target sa dagat. Nakita naman ang maraming ilaw sa himpapawid. Ito ang Star Cluster na pinaputok ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para makita ang kalaban. Kanina nung napakalayo pa ng mga kalaban na narito sa bahagi ng West Philippine Sea, yung HIMARS muna ang tumira sa mga kalaban. Kasunod nito yung 105 howitzer ng Philippine Marine Corps. Pero kapag dikita na ang laban, ang bumabakbak sa ngayon ay yung ground troops ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakatago dito sa mga halaman at damuhan sa gilid ng beach. We are simulating a threat coming from the seas to our shorelines. And so we are using our multi-domain capabilities to defend our sovereignty. For our HIMARS, what we do is we work as a close part of that combined joint task force to really look at a potential adversary as we look at protecting the sovereignty here.
Sa nakitang performance kanina ng HIMARS, mainam daw na magkaroon nito ang bansa para higit na pagtibayin ng ating external defense. Any new equipment will be beneficial to the armed forces, not only for the Marines. We also welcome those kind of hardware. Tinanong ang AFP, hindi kaya masamain ng China na nakaharap ang mga kanyon sa West Philippine Sea? It is very speculative. This is quite a distance and we are only firing within our maritime zones and our territory. Kung titingnan sa mapa, nakaharap ang Rizal Palawan sa Ayungin Shoal. Sa Ayungin na monitor ang 3 Chinese research vessel kamakailan. Lumipat na raw ang mga ito ng pwesto at nasa bandang Pag-asa Island na kahapon. Ang Chinese flag research vessel namang Shen Kuo na ilang araw nang minomonitor ng gobyerno sa silangan ng bansa, wala na rin sa ating exclusive economic zone. Pero patuloy ang maritime patrol lalo't may impormasyong nagpatay raw ng automatic identification system ang research vessel. Nakadaong naman na sa Maynila ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Gagawaran ng parangal ang crew ng barko na isa sa mga binomba ng water cannon ng China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Kabilang sa nasira ayon sa PCG ang superstructure o main area ng barko. Ngayon sa sobrang lakas ng buga ng tubig, pakinggan natin sila. Ipinatawag na ng DFA ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy dahil sa pangharas sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Datu Bancao ng BFAR. Nanawagan din ng Pilipinas na umalis na ang mga barko ng China sa Panatag Shoal. Sagot dito ng Chinese Embassy, bahagi ng kanilang teritoryo ang Wangyan daw na tawag nila sa Panatag. Naghain na raw sila ng protesta sa Beijing at sa Maynila para itigil ng Pilipinas ang pag-uudyok nito. Sinagot din ng China ang pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea na hinarangan ng China ang isang humanitarian mission para tulungan ang mga mangingisdang Pinoy. Sabi ng Chinese Embassy, mula nung mapagkasundoan daw ang Temporary Special Agreement ng China at Pilipinas noong 2016, hindi naging issue ang pangingisda ng mga Pinoy sa designated areas. Sa kasunduan, may designated waters daw kung saan pwedeng mangisda ang mga Pinoy maliban sa lagoon ng Panatag. Hindi rin daw pwedeng pumasok ang AFP, PCG at iba pang government vessel at aircraft sa loob ng 12 nautical miles ng Panatag Shoal. Pero hindi raw sumusunod dito ang kasalukuyang administrasyon. Wala pang bagong pahayag ang DFA tungkol dito. Pero dati na nilang sinabi na walang pinapasok na kasunduan ng Pilipinas na nag-aabandona sa sovereign rights at jurisdiction nito sa ating EEZ. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, ang inyong saksi. Dahil sa matinding init dulot ng El Nino, nabawasan ang produksyon ng bigas sa bansa. Libu-libong paaralan na walang face-to-face classes at matinding init din ng isa sa nakikitang rason kaya ilang empleyado ng LGU sa Camarines Sur ang namatay. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi biro ang magtrabahong bilad sa araw. Ang matinding init kasi walang pinipili. Sa Pili, Camarines Sur, 4 na tauhan ng LGU ang namatay kamakailan habang nasa trabaho. Mga job order employees sila, 40 to 50 years old, naka-assign sa Engineering, Public Safety Office at Market Guard. Isa sa kanila ang asawa ni Heidi. Kwento niya, nang pumasok sa trabaho ang mister noong 1 linggo, napansin daw ng mga katrabaho na namumutla siya. Sinabihan naman siyang magpa-ospital pero tumanggi raw at nagpumilit umuwi. Pag iglip ng kaunti, may maya, para siyang umubo. Binuhat ko na siya. Dinala namin niya. Pagdating po namin noon, inano po ng doktor na wala na po. Tingin ng Rural Health Unit ng Pili, maaaring may ibang karamdaman ng 4 na empleyado. Pero hindi sinasantabi na factor din ng init ng panahon kaya sila namatay. Actually, pinapakuha ko ang death certificate kaniyo. So, to check kung ano ang other details kasi ng kamugtakan na posibilidad na contribute para sila magadan. Ang mungkahi ng LGU para sa mga tauhan nilang babad sa initan, i-adjust ang kanilang oras sa trabaho. Halimbawa yung traffic, yung minsan kung minsan baga mainit pa talagang matraffic na, dapat din nandyan sila. Okay, so kaya lang sabi ko, dapat mag-adjust kami
Halimbawa, 1 hour ka lang dyan, papalitan ka na uli. Ngayong araw, 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naitala sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. 46 degrees Celsius sa Rojas, Capiz at 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Dahil sa matinding init kanina, sinabi ng Department of Education na lagpas 7,000 paaralan sa buong bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes at nagpatupad ng alternative delivery modes o iba pang paraan ng pagtuturo. Ang alokasyong tubig naman mula sa Angat Dam para sa Metro Manila at mga kalapit probinsya ngayong Mayo nananatili sa 50 cubic meters o mahigit 4 billion liters kada araw. Ayon sa National Water Resources Board, pinagbigyan nila ang hiling na ito ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System para maiwasan ang water service interruption. Pero nagpahina pa rin ang MWSS ng daloy sa gripo para tipid sa tubig. Ngayong araw bumaba pa sa 187.13 meters ang water level sa Angat. Namemerwisyo pa rin sa agrikultura ang matinding init na epekto ng El Nino. Halos 6 na bilyong piso na ang pinsala ayon sa Agriculture Department. Pinakanapuruhan ng bigas ayon sa DA sa unang 3 buwan ng 2024, nalagasan ng 100,000 metric tons ang palay na inani sa bansa. Ang magiging epekto niya ngayon ay yung preparation for wet season. So land prep kung kulang ang tubig, so magkakaroon ng konting delay sa planting for the next season. At nangangamba ang Federation of Free Farmers Cooperatives na ngayong second quarter o Abril hanggang Hunyo, mas matindi pa ang pinsala ng El Nino. Yung tinamaan ng drought during the production season in the first quarter, aanihin sa ng second quarter, particularly April and May, yun ang magkakaroon ng water stress. No? Kukulangin siya ng tubig and yung output niyan mas mababa. At yung iba talagang natuyuan, yung iba nasira na. Para mapunan ang kakulangan sa bigas, aasa na naman daw ang bansa sa pag-aangkat. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 1 million metric tons na imported na bigas na ang pumapasok sa bansa ngayong taon. Pasok naman daw ito sa kanilang target na 300,000 hanggang 350,000 metric tons na imported na bigas kada buwan. Nagmura man ang bigas sa world market, hindi raw nangangahulugang bababa ang bentahan sa mga pamilihan. Magkakaroon ng price impact kung yung papasok na imported ay masyado ring mahal at yung local production mo kulang. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.